Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po at maraming salamat po muli sa Panginoon at naririto tayong muli at sama-sama mag-aral ng salita ng Panginoon. At hayaan niyo po na tayo muna ay manalangin at tingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa ating pag-aaral.
Dakilang Diyos na aming ama't makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat sapagkat napakabuti po niyo sa amin. Sa kabila po, Panginoon, ng aming pagkakasala sa inyo ay nakuha niyo pa rin po kaming ibigin kahit hindi kami karapat-dapat at patawarin sa aming mga kasalanan imbis na kami, Panginoon, ay kalimutan at hayaan na lang maparusahan. Patunay lamang na ikaw po ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng katarungan. Salamat o Diyos sa relasyon na meron po kami sa inyo, na dati kaming kaaway, ngayon kami ay kaibigan at itinuring pa ng mga anak po ninyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang biyaya na ito ay hindi namin kayang bayaran at nipantayan man lang upang kayo po ay gantihan sa mga bagay ninyong ginawa sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na bilang aming pasasalamat ay sundin namin palagi ang inyong mga kalooban at igalang po kayo bilang aming Diyos. Sambahin po kayo sa Espiritu at katotohanan. Pakinggan po ang inyong mga salita at ito po ay aming pagbulayan sa aming mga buhay. Kaya naman po, Ama, sa umagang ito kami lumalapit, humihingi ng karunungan sa aming pag-aaral. Kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ito. Tulungan mo kami, Panginoon, maunawaan ang inyong mga salita. Ama, kami po rin ay lumalapit sa inyo para sa ilang mga kapatid na mayroon po mga personal na kahilingan regarding po sa kanila po mga karamdaman. Ama, dalangin ko po sa inyo ang apo ni Ate Grace, si Baby Juve, na ngayon po ay nasa ICU, a newborn baby, Lord, na aking po itinataas po sa inyo. Kaawaan niyo po ang batang ito, Panginoon. Palakasin niyo po siya. Tulungan niyo po siya. Bigyan mo ng karunungan ng mga doktor. Provide mo pangangailangan ng kanyang mga magulang. Samahan niyo po sila, Panginoon, sa pagsubok na ito. At nawa, Panginoon, makita po nila ang iyong kapangyarihan at maranasan nila ang iyong pag-ibig. Kaya hindi nang manugang ni Ate Grace, na si Rosel Saminio, dalahin ko rin, Panginoon, ang pagtaas ng kanyang platelets, maging normal po ang sistema ng kanyang katawan. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na gumaling po sa sakit na dengue. Kayo po, Panginoon, ang manguna sa kanyang buhay. Kaya hindi na aking panalangin para sa anak ni Kuya Alvin na si John or si Empoy. Dalahin ko, Panginoon, na samahan niyo po ang batang ito at nawa, Panginoon, gamitin mo ang pagkakataong ito upang makilala kanya sa kanyang buhay. Tulungan mo siya, Panginoon, na ma-realize ang dahilan kung bakit siya po ay nagkaroon ng karamdaman at makita po niya, Panginoon, walang iba kundi ang inyong kadakilaan. Samahan mo rin ang mag-asawang Alvin at B sa kanila pong pagsubok na pinagdaraanan sa pamilya. Nawa, Panginoon, kayo lamang po ang kanilang pagkatiwalaan at masandalan sa mga panahong ito. Kayo rin, Panginoon, ang magpala po sa kanila at provide mo rin pangangailangan po nila, Panginoon, especially sa gamutan ng kanila pong anak. Akin din pinapanalangin, Panginoon, ilang mga kapatid na hindi namin kasama dahil sa karamdaman. Ngunit alam ko po, Panginoon, ang kanilang desire, ang kanilang sigasig sa pagdilingkod po sa inyo, sa kabila ng kanilang mga nararamdaman na pisikal na kasakitan, ay nais pa rin nilang maglingkod, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na gabayan niyo po ang mga taong ito, tulungan niyo po sila, pagalingin niyo po sila sa inyong biyaya, O Diyos. Dalangin ko rin, Panginoon, sa inyo si Kuya Efren, kanyang mga pananakit ng mga kasukasuan. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo po si Tatay Efren at hindi maging hadlang ang mga sakit na ito, bagkus may pagkatiwala ito lahat sa inyo. Ang anak ni Ate Virginia, Panginoon, ang akin din po may tinataas po sa inyo sa kanyang sakit na epilepsy. Tulungan mo ang pamilyang ito, Panginoon, magtiwala po sa inyo, hindi lang sa physical na karamdaman, lalong higit sa spiritual na aspeto ng kanilang buhay. Nang kanilang pagpunta rito ay hindi mauwi sa wala, bagkus makita po nila
kapangyarihan ng aming Panginoong Hesus, hindi lang sa pagpapagaling, kundi lalong higit sa pagliligtas ng kaluluwa ng sino mang sasampalataya sa Kanya. Samahan niyo po sila, Panginoon, at tawa ay lagi niyo pong idako ang kanilang panyapak sa lugar nito. Maraming salamat, O Diyos, at tila pang mga kapatid sa kanilang personal na kailingan, suliranin na kinakaharap, ay akin din pong itinata sa inyo sa umagang ito. Sa inyo po, Ama, ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo'y magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa 2 Kings chapter 20 at ang pinag-aaralan natin ay ang buhay ni King Hezekiah or Ezekias sa Tagalog. Now, si King Hezekiah po ay pang-12 hari ng Kingdom of Judah. Alam po natin na yung kaharian ng Israel pagkatapos si Solomon, nahati ito sa dalawa. Sapagkat nagkaroon ng kudeta that time, ayaw tanggapin ng mga Israelita ang anak ni Solomon na papalit sa kanya. Dahil si Solomon, nung kanyang mga huling panahon ng kanyang paghahari, hindi siya naging mabuting hari. Nadala ang Israel at ayaw na nila na sumunod pa o sundin pa yung mga magiging angkan ni David bilang magiging hari nila dahil nga kay Solomon. Although si Solomon po ay nag-umpisa ng tama at maganda, pero nung kalagitnaan ng kanyang buhay, hindi na po siya naging maayos. Siya po ay hindi na sumunod sa Panginoon. Nag-asawa po siya ng marami at yung asawa niyang mga raming dayuhan ay may kanya-kanyang Diyos at yun yung kanyang sinamba. Bilang pagmamahal sa kanyang mga asawa at gusto niya na itong mga asawang ito ay i-please niya, kaya yung mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa ay kanya rin itinayo at sinamba rin. Pero nung siya po ay malapit na mamatay, sinabi rin ng Biblia na si King Solomon po ay nagrepent. No? Sinabi niya na walang kabulukan ng lahat ng bagay kung wala ang Diyos sa buhay mo. So, iisa lang ang nakita niyang meaning ng buhay, walang iba kundi ang Panginoon. Bagaman si Solomon, nasa kanya ng lahat ng bagay, no? Mayaman siya, matalino siya, pero hindi niya pa rin inisip o napagtanto niya pa rin sa buhay niya na hindi yun ang kailangan ng tao. Anong kailangan ng tao? Ang Diyos sa buhay niya. So, posible mga kapatid, no? Kayo ay may karamdaman, kayo ay mayroong problema, kayo ay may pangangailangan. Pero kung meron kang Diyos sa puso mo, meron kang kagalakan at kapayapaan. Sa sanlibutan naman, nasa iyo naman ang lahat ng bagay, wala kang karamdaman, pero kung walang Diyos sa puso mo, wala rin kapayapaan. So, ang difference nun is yung kung meron kang Diyos o wala kang Diyos. So, tayo naniniwala na ang Diyos natin ay buhay. Hindi siya estatwa. Kumikilos siya. Hindi mo siya nakikita. Yun po ang katangian ng Diyos, hindi mo siya nakikita. Siya po ay Espiritu. Unless na lang mag-anyong tao siya katulad ng ginawa ni Jesus. Si Jesus na anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang makita ng tao ang Diyos. Dahil kung magpapakita ang Panginoon hindi sa anyong tao o hindi siya magkakatawang tao at makikita siya sa anyong Diyos niya, mamamatay po ang mga tao at hindi nila. Kumbaga, kikilalanin nila ang Diyos dahil sa pagkatakot, hindi dahil sa naunawaan nila yung salita ng Panginoon. Now, going back here, basahin po natin, no? Ang 2 Kings chapter 20. So, ito po ay patapos na ng buhay ni King Hezekiah. Si King Hezekiah po ba, nung 1 Kings chapter 18-19, naging mabuting hari po siya? In summary, yes, naging mabuting hari siya. But he's not a perfect king. Hindi siya perfectong hari. Kung paano tayo ay ginawang matuwid ng Panginoon, pero hindi talaga tayo matuwid na perpekto. Pero ginawa tayong matuwid o katanggap-tanggap ng Panginoon. Now, ganun din si King Hezekiah. Marami rin siya pagkakamali sa kanyang buhay dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang nasasakupan, no? Mas tinais niya na magbigay ng ginto kay King Sennacherib at yung kinuha niya yung mga ginto sa templo kesa masakop sila. Pero nakalimutan niya, meron siyang dapat pagtiwalaan, walang iba kundi si Yahweh. Now, natapos na po yung bagay na yun. Ito na, sa buhay ni King Hezekiah. 2 Kings chapter 20 verse 1. Nang panahong iyon, nagkasakit ng maluba si Haring Ezekias.
Hindi sinabi kung anong sakit niya. Ito ba'y cancer? Okay? Before, meron ng cancer, pero di lang nila alam na yun yung cancer. Okay? Anong sakit kaya itong kay King Hezekiah? Sabi rito, dinalaw siya ni Propetang Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya. Si Propeta Isaias po ay nagsulat ng Isaiah. Okay? Siya po ay nabuhay ng panahon ng kings. Ito yung sinasabi ni Yahweh sa kanya. Ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. What a very encouraging news, no? Napaka-encouraging nung sinabi ni Isaiah. Straight to the point, no? Wala nang paligoy-ligoy. Di ba? Kung ikaw ang sasabihan nun, Pedro, ayoko magbanggit ng pangalan, baka matakot kayo eh. Sabi ko, Pedro, mamamatay ka na. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Kaya ihabilin mo na kung anong dapat mong ihabilin sa iyong mga anak. Dahil si Hezekiah po ay isang hari, at ang sabi sa kanya, mamamatay ka na, ayusin mo na yung kaharian mo, kumbaga yung transition of power, ayusin mo na kung sino yung papalit sa iyo bilang hari. Now, tingnan natin kung ano ang, kapatid, wag mo na yung sa bilang Sa verse 2 tayo kapatid. Verse 2. Humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Ikaw ba naman nasabihan ng gano'n, no? May sakit ka, mamamatay ka na, hindi ka nagagaling. Anong gagawin mo? Di ba? Nanalangin siya. Actually, yung pagkakasabi sa kanya, yun yung naging paraan para manalangin siya eh. Perhaps meron siyang karamdaman, pero nagniniwala siya, nagagaling pa siya, hindi pa siya mamamatay. Di ba? Nagtitiwala siya siguro sa gamot o sa sarili niya na kaya ko pa to. Pero nung sinabi sa kanya na hindi ka nagagaling, mamamatay ka na, doon siya parang nahimasmasan. Wait, sandali lang. Tatawag na ako sa Panginoon. No? Sa atin, minsan ganun no? Pagka simpleng lagnat, ubo, di ba? Minsan di naman tayo nagpe-pray. Biogesic lang yan. O kaya, paracetamol lang yan. Di ba? Pahinga lang yan. Pero di mo nakalimutan mo na, panalangin din yan. Di ba? Pero pag sinabi sa'yo na may cancer ka, 3 buwan ka na lang, di ba? Akala ko, itong cyst lang, pero cancer na pala. Di ba? Akala mo cyst lang, di mo pinapansin. Pero nagpa-check up ka, may cancer ka. Stage 4 ka na actually. Akala mo lang malakas ka, pero biglang magdi-deteriorate ang katawan mo at in 3 months, maaari kang mamatay. Sa sitwasyon mo na yan. Anong gagawin mo? Kung ikaw ay isang mananampalataya at mayroon kang Diyos sa buhay, mananalangin ka na. Now, umarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay ako ng tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay na iyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Anong sabi sa kanya? Una, ayusin mo na yung kaharian mo sapagkat mamamatay ka na at hindi ka nagagaling. Yun po, maliwanag. Mamatay na siya, hindi na siya gagaling. Sino nagsabi nun? Ang Yahweh, si Yahweh, ang Panginoon. Ang ginawa ni Ezekias, kung sinabi to ni Yahweh, di ba? Baka pwede makiusap. Panginoon, pagalingin niyo naman ako. Di ba? Baka pwede makiusap. Sinabi ng Panginoon Kung ikaw kaya sinabihan ng gano'n, sabi ng Panginoon, mamatay ka na raw, hindi ka nagagaling. It's either tanggapin mo, sige Lord, o makiusap ka. Di ba? Lord, baka pwede naman. Baka naman. Di ba? Baka naman, Panginoon, pwede. Okay, next, tignan natin kung anong naging tugon sa kanya. Hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka. Sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya, pagagalingin kita. Sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang iyan. Meron pang bonus. Ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod kong ito na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Wow. Question.
Maari bang baguhin ng panalangin ang kalooban ng Diyos? Okay, nahati tayo. Meron pwede, meron oo, merong hindi, Pastor. Okay. Ngayon tayo magkakaroon ng discussion, okay? Then at the end, let us see what the Bible says. Does prayer change the mind of God? Maari bang baguhin ng panalangin ang kalooban at desisyon ng Diyos sa buhay ng isang tao? Okay? The table is now open for discussion. Okay. Si Kuya Deng. But, pag mali ang sagot nyo, huwag kayong masaktan pag sinabi kong mali ang sagot, ha? Mamaya, itatama natin lahat. Hello, Ipaprocess natin ang lahat. Si Hello. Kuya Deng. Okay. Sige, Hello, go. hello. Naniniwala akong pastor na pwedeng baguhin ng Panginoon. Pwedeng baguhin Ng Panginoon. ng Panginoon Yung sinabing mamamatay na nga siya. yung sinabi na mamamatay na siya. Pastor. Yung sitwasyon niya. Nangyari kay Ezekias at nangyari din sa akin. Ayan. Sinabi sa iyo ng Panginoon, Kuya Deng, Deng. Ang tao nagsabi sa akin. Okay. Yung tao, yung Tao doktor. nagsabi na Okay. 6 months na lang ako para mabuhay. Okay. 6 months na lang po. Ang tao nagsabi ng pastor. Oo. Pero, Doktor po yun, tama. Yes. Okay. Nanalangin po ako sa Panginoon. Mm. 2021, umano pong may cancer ako. Mm. 2024 na po tayo. Mm. Kaya salamat sa Diyos na 3 years na po na naawa ng Panginoon, Mm. buhay pa sa Kuya Deng. Kaya naniniwala akong pwedeng magbago ang Panginoon ayon sa kalooban pa rin niya. Pero sinabi ba ng doktor sa iyo, Deng, 6 months ka na lang, hindi ka nagagaling? Hindi ka nagagaling? Sinabi po niya. O maaring may galing, maaring ka pang gumaling or 6 months na lang 6 talaga? months talaga. Grabe, no? Sinabi nga ni Mrs., noong time na yun, nag-uusap kami, baka raw mag-suicide ako. Oo. Ay, hindi, buhay ang Diyos natin. Okay. Sige. Puro prayer. Tapos yung makita na ng mga doktor yung improvement ng ano ko, Mm. mabubuhay na raw ako. Mm. Kabubuhay ka na ngayon. Oo. Kaya lang, siyempre, nanangon pa rin ako sa Panginoon. Amen. Oo. Di ba? Hindi sa tao eh. Okay. Hindi sa salita ng tao, yung salita ng Diyos. Okay. Sige. Salamat Kuya Deng. Personal na testimony niya. Sinabi sa kanya ng doktor, 6 months ka na lang. Pero ibinigay niya sa Panginoon, nanalangin siya. Nagbago yung kanyang sitwasyon. Ito siya ngayon, buhay. Si Nanay Baby. Okay. Mm. Mm-mm. Ngayon, buhay pa kayo. Okay. So may taning na rin po kayo dati. Linggo lang. Isang buwan actually, isang buwan. Okay. Okay, so meron ba dito isang linggo lang, 2 araw? Kasi 6 na buwan, pumunta tayo sa isang buwan ng taning, nabuhay pa. Meron ba rito mga isang linggo lang ang taning, nabuhay pa? Wala na. Okay. Sige, si Kuya Lito naman, mic tayo para sa mga online natin na sa mga naka-online. Sa akin din hindi naman sa akin, sa ano ko si Philip. Mhm. Life and death situation din to eh. Okay. Doktor, hospital, Mhm. wala sila talagang history na nabubuhay yung may kakambal na tinatawag na partial mode o kiyawa. Mhm. Yun dumaan yung 9 months ng anak ko, puro negative, hindi maganda sinasabi ng doktor, yung development niya, hindi magiging buo, maraming kulang sa kanya, at pagdating ng 6 months din, pwede siyang mamatay at wala nabubuhay hanggang 6 months lang. Pero sa biyaya at awa ng Diyos, yun. Patuloy din talaga ako nanalangin sa kanya nun. Lalo nung magkaliho kami ni Bien, nasa hospital siya, nasa bahay ako. Hindi talaga ako tumitigil manalangin. Umiyak sa Panginoon. Pero ngayon, salamat sa Panginoon kasi 4 na taon ni ano ko. Okay. Hindi raw. Ate Jo, ano kaya kay Ate Jo? Salamin po, nalaglag. Okay. Pastor, ako po hindi naniniwala. Kayo hindi naniniwala. Ako po, hindi po. Hindi, ang Diyos natin, all-knowing since then, Mhm. noon pa man po. Mhm. Ang lahat na nangyari sa atin ay hindi na sorpresa sa Kanya. Mhm. Nung kung nagtaning siya sa'yo,
Alam niya na ikaw ay luluhod, iiyak, alam niya yon. Alam niya na ikaw ay lalapit. At yun yung gusto niya. Kaya minsan, akala natin yung mga dinadaanan natin ay hindi alam ng Diyos. Alam po ng Diyos yan. Mayroon lang po siyang nais ipagawa sa atin. Lumuhod, umiyak, kasi sobra po ang grace, ang habag ng Diyos. Hindi po siya nasusurprise ano man ang mangyari sa atin. So, alam na niya yon. Kaya nga po, ang laging natin, you will mo po, Lord. Kasi yun yung will niya eh. Yun yung will niya na ikaw ay humiling sa kanya ng extension. But then, will niya pang mabuhay ka doon sa extended date na ibibigay niya sa'yo, sa extended years, extended life. Pero hindi mo mababago ang puso niya kasi yun na yun, siya yung maawain, loving, all-knowing, yung nakalatag na yung future, nakalatag na po yan. Hindi na po yan mababago pa. Alam na niya ang mangyayari sa'yo sa future. Kaya nga po kung magkakasala ka bukas, alam niya po yun. So, but then we need to pray. We need to be close to Him. We need to have fellowship with Him. Yun lang naman po ang hinihiling niya sa atin eh. So, kung yun po ang sitwasyon na, Lord, extend po pa ang buhay ko, gusto pa kita maka-fellowship. Gusto niya lang marinig yun eh. Pero alam naman niya kung gagawin mo yun or hindi eh. Okay. So, ang ko is, hindi mo mababago ang kanyang kalooban. Yun na yun. Yun na ang heart niya. Yun na po ako. So, Okay. sorry po sa Yeah, sige po. Okay, malinaw naman po. Naniniwala po si Ate Jo na ang panalangin, hindi niya kayang baguhin ang kalooban ng Diyos. Kasi yung kalooban ng Diyos, definite na yon. Di ba? Bago pa man mangyari isang bagay na kalooban ng Diyos, pinlano niya na yon. So, hindi na yon mababago pa. Okay? Sa mga nagsabi naman na pwedeng baguhin ang panalangin ng kalooban ng Diyos, ang tanong ganito, no? Lahat ba ng mananampalataya na o karamihan na tinaningan ng buhay, lahat po ba sila or almost all of them nanalangin na pagalingin sila ng Panginoon? More likely, yes. Di ba? Pero, mananampalataya ang pinag-uusapan natin, no? Pero, lahat ba sila binigyan ng extension? Lahat ba sila pinagaling? Kasi kung kayang baguhin ng panalangin ang kalooban ng Diyos, edi dapat lahat ng panalangin na yon may extend ka. Tama? What if dumating ka na rin sa punto ng iyong buhay? 8 years old ka na, nagkaroon ka ng malubhang karamdaman, nanalangin ka pero hindi ka na pinagbigyan. Ibig sabihin, pabago-bago yung kalooban ng Panginoon. Minsan, pwede mong baguhin ang kanyang kalooban, minsan hindi na kasi decided na siya. Okay? So, sige, sino pa ang gusto mag-share? Mamaya, ipaprocess pa natin. Yes, Lito, may sasabihin ka pa. Sa akin naman po, kung di kanya pinagaling, yung tinatawag na, yun nga, yung ultimate healing na, sa feeling niya. Okay. Sakitan. Pero, yung panalangin mong kagalingan, nabigay niya pa rin sa'yo, spiritual. Okay. So, sa kay Lito naman, hindi ka man niya pinagaling physically, pero spiritually, gumaling ka naman, which is, yun naman ang ultimate healing na kailangan ng isang tao. Somehow, it's correct. Okay? Sige. Si Kuya Mel. Ako po, pwede po. Pwede. Pwede po, oo. Kasi nasa Biblia na po eh. Na? May nagpapatunay na. Okay. Okay. Pangalawa, depende po yun sa taong nananalangin. At hindi rin lahat ng tao pinagbibigyan ng Diyos. Ibig sabihin, kung talagang tapat ka, pagbibigyan ka ng Diyos. Pero hindi lahat ng nananalangin pinagbibigyan. Okay. Malakas ka pala kay Lord pag pinagbigyan ka niya. Okay? Sige. Kuya Deng, may dadagdag ka pa. Kasi Okay. ako naniniwala ko, Pastor, kasi di ba ginamit siya si Isaias para pagsabihan si Kaya na hindi ka natatagal. Pero nung makita ng Panginoon na umiyak nga siya, nalalangin, doon ko nakitang nagbago yung decision ng Panginoon. Okay. Kasi ginamit siya si Isaias para sabihin kay Kaya eh. Okay. Nung tumagal pa siya, sa tingin ko, nagbago desisyon ng Panginoon dahil parang siya, nanampalataya pa rin siya. Okay. Agree ba kayo doon sa sinabi ni Kuya Deng? Si Kuya Servi, hindi raw ma-agree. Oh. Sige, bakit kaya Kuya Servi? Ako po, ang kalooban ng Panginoon ay hindi mo kayang baguhin. Kahit na ikaw ay tapat na lingkod niya at sabihin natin na ang panalangin mo ay tao sa puso mo.
Pero ang kalooban ng Panginoon ay kalooban niya. Mhm. Katulad nga po nung sinabi ni Ate Jo, Mm. He is all-knowing. Alam niya eh. Mm. Alam ng Panginoon before ka pa lumapit sa Kanya. Alam ng Panginoon kung kung ikaw ay gagaling o hindi. Mm. Pero yung kay Ezekias, Mm. alam ng Panginoon, kalooban ng Panginoon yon. Pagagalingin siya ng Panginoon at alam din ng Panginoon, nalalapit si Ezekias sa Panginoon. Okay. So sige, go ahead. Pero naniniwala po ako na hindi kayang baguhin ng panalangin, Ang kahit kaloob. marubdob na panalangin, hindi kayang baguhin ng kalooban ng Panginoon. Okay. Tito, sa mga kababaihan, Vilma, meron ka lang sasabihin? Si Professor V. Ako din po, pareho kami ng sagot ni Ate Jo at ni Kuya Sir V. Because Okay. our God is immutable God. The moment na magbago siya, hindi na siya Diyos. Mhm. And siguro yung nangyari kay Hezekiah, merong gustong ituro ang Diyos kay Hezekiah. Kasi ang Lord lang yung nakakaalam bakit ganun yung construction ng kanyang message Mhm. through Prophet Isaiah. Yung premise ng kanyang salita na hindi ka na makaka-recover, mamamatay ka na. Hindi natin alam yung kabuuan ng context ng Panginoon, and the Lord chose not to reveal Mhm. bakit ganun yung kanyang way of messaging through Prophet Isaiah. But definitely, merong gustong ituro ang Panginoon kay Hezekiah na later on kasi sa buhay ni Hezekiah, hiningi niya pang mabuhay ng matagal, but he did not do the will of God. Mas naging miserable yung buhay ni Hezekiah. But then the Lord still gracious to him, pinatawad pa rin siya. So yung pagtuturo ng Lord, meron siyang gustong ituro na later on na lang marirealize ng taong involved. But definitely, hindi nagbabago ang Panginoon. Okay. Kung ano yung kalooban, ganap niyang kalooban, kung ano yung tinakda niyang kalooban, yun yung mapangyayari. Okay, maraming salamat. Ang gandang binibini. Kuya Ruben. Ako naman po ay kamukha nga ng buhay ni Job. Mhm. Inano niya ang Diablo na pinahintulutan niya ang Diablo na testingin ng Si Job. si Job. Pero dahil tapat si Job, hindi siya natinag. Patuloy pa rin siyang nanampalataya sa Diyos. At kung sa ating isipan, sa ating hindi natin kayang arukin yung kaisipan ng Panginoon. Alam niya, kaya niyang magpatawad, miski na Mm. ganong kabigat ang ginawa mo. At pwede niyang baguhin ang buhay mo. Kaya yun, naniniwala ko ang Diyos Mm. ay may kakayahan sa anumang bagay sa ating buhay. Okay. At kung ano man ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, siya lang nakakaalam. Siya lang nakakaalam. So, yun, no? Si Tatay Ruben, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Nang Diyos lang nakakaalam ng kanyang kalooban, hindi ito alam ng tao. Pero kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo o yung sitwasyon mo, pero di mo kayang baguhin ng Diyos. Si Ate Nanay Maria. Naka-on po ba? Hello. Ayan na, meron na. Hello. Good morning po. Hindi po natin kaya baguhin yung plano ng Panginoon. Yung halimbawa po pag nanalangin tayo, hindi na natin po yun mababago. Kasi may plano po siya para sa atin sa lahat po ng mga nangyayari. Example ko na lang po dun sa anak ko. Mhm. Yung anak kong babae, 9 years old siya noon. Nagkaroon siya ng bukol sa matres.
Yan ang history po doon sa Chinese noon na siya ang pinaka-bata na naoperahan na nagkaroon ng bukol sa matres, 9 years old. Umiyak po talaga ako ng umiyak. Lumapit ako sa Panginoon, nanalangin ako. Tapos, pinagaling siya. Yon. Pagkatapos siya maoperahan, itinanong ko sa doktor kung magkakaanak pa ba siya. Ang sabi ng doktor, hindi nila alam. Tapos, sabi nila, kung magkakaanak naman daw, hindi nila alam kung puro lalaki o puro babae. Tapos, yun po, nagpasalamat din ako sa Panginoon kasi naligtas na siya noon. Yun po, nung lumipas po ang mga taon, ayun, nagdalaga na siya. Ngayon, nagkaanak na. Ang anak niya po ngayon ay 3 na, 2 babae at 2 lalaki, 1 babae. Yun po, kasi may plano ang Panginoon, dapat lumapit tayo sa Kanya at iiyak natin yung problema natin. Okay po. Hindi na po natin yung mababago. Amen. Okay, maraming salamat po. So, basahin natin. Ano bang sinasabi ng Biblia, no, patungkol sa kalooban ng Diyos, plano ng Diyos, isipan ng Diyos, na pwede ba itong baguhin ng panalangin ng isang tao? Kahit na yung marubdob na panalangin. Bilang 23, yung second slide. Yan, sabi rito, basahin natin. No? Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling o magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya na hindi niya tinutupad? So ang sagot, hindi. Kasi kung ang Diyos, pabago-bago siya ng isip, ito yung plano niya, plan A, then tomorrow, plan B na siya. Hindi mo pagkakatiwalaan yung salita niya. Ibig sabihin, yung salita niya dito, sinabi niya na pangako niya, na hindi kanya iwan, hindi kanya pababayaan, hindi mo pwedeng panaligan yun kasi baka magbago yun. Baka bukas, iba na yung mood ng Panginoon. Sabihin niya, bahala ka na sa buhay mo. Diba? Ang sabi ng Bible, ang salita ng Diyos ay hindi kukupas. Hindi ito mawawalan ng bisa. Kung anong sinabi niya, definite yun. Now, ang question is this. Yung sinabi ba ng Panginoon kay Ezekias na hindi ka nagagaling at mamamatay ka na, yun ba yung kalooban ng Diyos? O yun yung sitwasyon niya? Diba? Hindi naman sinabi na ito yung kalooban ko. Hindi ka nagagaling, hindi ka na, ay mamamatay ka na. Pero ang sinabi lang ni Propeta Isaias, ito yung pinapasabi ni Yahweh. Ayusin mo na yung kaharian mo dahil hindi ka nagagaling at yung sakit niya wala ng kagalingan at mamamatay na siya. Now, ang tanong, yun ba yung kalooban ng Diyos? O yun yung sitwasyon na meron siya? Bawa ikaw, Kuya Ding, may cancer ka, 6 months ka na. Yun ba yung sabi ba yun ng Diyos? Hindi, sabi yun ng doktor. And yun yung current situation mo. But you don't know kung ano talagang plano ng Panginoon. Maaring 3 months. Di ba? Maaring early, maaring parehas, o maaring hindi. Yun ang kalooban ng Diyos. Maaring matagal ka pa, mabuhay. Which is, ang kalooban ng Diyos, misteryo, yung specific will ng Panginoon sa atin. Ha? When we say specific will ng Panginoon, yung mga specific details ng ating buhay, kung ikaw ba'y magkakaasawa, ikaw ba'y magkakaanak, anong sakit meron ka, paano ka mamamatay. Yung mga specific na detalye, makikita mo ba sa Bible yon? Hindi mo makikita sa Bible yon. Okay? Yun yung mysterious will ng Panginoon. Okay? Now, Pastor, kung hindi pala kayang baguhin ng panalangin ang kalooban ng Diyos, at kung anong kalooban niya, yun ang masusunod, para saan pa yung panalangin? Diba? Again, we don't know what is the will of God. That's why in prayer, we are trying to discover and plead to God kung ano yung kalooban niya sa atin. Kaya nga, di ba sabi ko before, ang always yes na answer ng Panginoon sa prayer is, let your will be done. Again, si Hezekiah, hindi niya alam kung anong kalooban ng Panginoon. Kung talaga bang hindi na siya gagaling, o meron pang himala na maaring gawin ng Panginoon sa kanyang sitwasyon. So, hindi binabago ng panalangin ang kalooban ng Diyos. Pero maaari, baguhin ng panalangin yung sitwasyon na meron tayo. Maaari naman hindi rin. Kung yun ang kalooban ng Panginoon. So, whatever the will of God,
that will happen. And we don't know what's the will of God. But in prayer, we are trying to align yung will natin sa will ng Panginoon. Kasi meron din naman nanalangin sa Biblia na hindi pinagbigyan ng Panginoon. Si Apostol Pablo, di ba? Sabi niya, makailang beses kong inilapit sa Panginoon, pero ang sabi ng Panginoon sa akin, hindi. Dahil yung kahinaan mo ay mas naitataas ako. Di ba? Kung saan mas maitataas ang Panginoon, doon yun kalooban ng Panginoon. So again, kay Ezekias, yun ang kalooban ng Panginoon na hindi niya alam. Okay? Pero ang sitwasyon niya, that time na may sakit na siya, maaari, no, itong pinapasabi sa kanya na terminal na yung disease mo, wala na yung kagalingan, ayusin mo na yung kaharian mo. Wait, sandali lang, baka pwede ako makiusap sa Panginoon. Panginoon, pwede, okay, sige, pagbibigyan kita. Kasi ang Diyos, pag sinabi niya na yung kalooban niya, sabihin natin, meron kang sakit, mamamatay ka na, pero mananalangin ka sa akin. At extend ko yung buhay mo. Ano pa yung surprise? Diba? Ano pa yung essence ng communication? Wala na. Kasi ang Diyos nakikipag-communicate siya sa atin sa paraang mauunawaan natin siya. Kasi pag sinabi pa yun ni Isaiah sa kanya na, pero extend ng Panginoon yung buhay mo. Yun naman pala, extend pa pala ng Panginoon yung buhay ko eh. Hindi mo na ako mananalangin sa kanya. Did you get? So, again, we don't know what is the actual will ng Panginoon sa buhay natin, but in prayer, we can plead. Pwede tayong makiusap sa Panginoon. Pero hindi naman palaging, walang garantiya na ibibigay ng Panginoon kung ano yung hinihiling natin sa Kanya. Kung ano yung kalooban niya, yun pa rin ang masusunod. At yung kalooban niya, perpekto, ganap, na hindi kayang baguhin ng sinumang tao, kahit na anong panalangin. Okay? Katulad ng Panginoong Yesus, anak niya na yun, di ba? Nakiusap. Maaari tanggalin mo sa akin itong saro na to. Pero hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So, nagpasabit siya sa kalooban ng ating Diyos Ama. But it doesn't mean na hindi siya Diyos. He has His own will, but He rather die for our place, para sa ating kapakanan. Doon mo talaga makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Again, this is a mystery. Okay? This is a mystery. Some of us might understand, ilan sa atin maaaring naunawaan, pero ilan sa atin maaaring hindi naunawaan itong mga bagay nito. Pero sabihin ko po sa inyo, kung anong sinasabi ng Biblia, hindi nababago ng tao ang kalooban ng Diyos. Kasi kapag kayang baguhin ng tao ang kalooban ng Diyos, siya na yung Diyos. Mas marunong pa siya eh. Di ba? Mas alam niya kung ano yung dapat mangyari. But again, no one among us can alter the plans of God. Because He has His own plans. But we don't know kung ano yung plano ng Diyos sa atin. But in prayer, we can submit our plans to His plan. Okay? So, kaya bang baguhin ng panalangin ang kalooban ng Diyos? Hindi. Pero kaya bang baguhin ng panalangin yung sitwasyon natin? Yes. Is prayer powerful? Or the God who answers prayer? The God who answers prayer. Okay? Kasi when you say your prayer is powerful, you are dependent on what you say, kung ano sasabihin mo, kung ano yung pagpe-pray mo. Diba? Lahat ba ng pagpe-pray mo, pag sinabi mo, Lord, bigyan mo ako ng kotse, ching, kotse. Prayer so powerful. Diba? No. Hindi ganun ang nangyayari sa atin. Humingi ka minsan sa Panginoon, pero hindi niya binibigay. Right? Why? Because it's not His will. But God who answers prayer is powerful. Amen? Again, lagi niyo pong tandaan, marami tayong hinihingi sa Panginoon. May mga bagay tayong hinihingi sa Panginoon na hindi niya binibigay. Tama? Pero marami kang bagay na hindi mo hiningi sa Kanya pero binigay niya sa iyo. Tama? Hindi ka naman palagi naman nananalangin eh. Diba? Pero binibigay niya lahat ng pangangailangan mo kahit hindi mo pa hinihingi yung mga bagay na yun. So kung ang buhay natin, nakadepende lamang, no? Doon sa mga sasabihin natin sa panalangin. O dapat ang buhay natin nakadepende sa Diyos na dumidinig ng ating mga panalangin. Okay? So it does not change the plans of God. Because the plan of God, even before, sabi nga ng ating kapatid, no? Yun na talaga yung plano niya eh.
hindi lang completely ni-reveal kay Hezekiah. Hindi completely ni-reveal. Kumbaga, ang plano ng Diyos, ito, part by part ni-reveal sa kanya. Itong part lang na ito, when this part is revealed to you, but you don't know the entire story, halimbawa, nanonood ka ng pelikula, yung first episode pa lang nakita mo, pwede mo ba i-conclude sa next episode until the end na ito yung mangyayari? No. You have to watch and see what will happen. Diba? But with that first episode, meron ka na mga hopes. Sana mabuhay yung bida. Diba? Sana makakuha madakip yung criminal. Yun ang mga hopes mo. But you don't know what will happen until it reveals to you. The same thing in life. Itong February, ano ngayon? Ito, February 2 lang. Tama? February ba ngayon? February 3 na. Mali yung relos ko, sorry. February 3. Okay, itong February 3 lang kung ano yung nireveal sa'yo. Tama? So, kung ano yung sitwasyon mo nitong February 3, ito lang ipagpe-pray mo. Yung February 4, hindi mo alam kung ano mangyayari. Yung February 4, pag nireveal sa'yo, yun lang din ang pagpe-pray mo. Okay? So, that's how we depend on God on a daily basis. On a daily basis. Now, let's proceed. So, tinugon ng Panginoon yung kanyang panalangin, pero hindi binago ng Panginoon yung kanyang kalooban. Dahil ever since ang kalooban niya is pagalingin si Isaias. At extend ang buhay niya ng 15 years. Okay? Next. Verse 7. Pagbalik ni Isaias kay Ezekias, iniutos niya sa mga katulong, hindi. Okay, tama. Pagbalik ni Isaias kay Ezekias, inutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ang tanong, yun ba talaga ang gamot sa bukol? Okay? Katas ng igos. Hindi. Diba? Yun lang yung paraan para ipakita yung kanilang pananampalataya. But, I don't know, alam ko siguro, hindi naman talaga yun ang gamot. Diba? Parang yung kay Naaman, di ba? May ketong. Pero ang sabi ng, sino propeta yun? Elijah? No, propeta Elijah or Elisha. O, Prophet Elisha. Sabi ni Prophet Elisha, lumubog ka sa ilog Jordan ng 7 beses, tama? At gagaling ka. Ang tanong, talaga ba nakakagaling yung paglubog ng 7 beses sa ilog Jordan? Actually, yung ilog Jordan that time, marumi pa eh. Kaya nga sabi ni Naaman, ang dami-daming malinis na ilog sa amin. Bakit dyan pa sa ilog Jordan ako palulubugin? Upang i-test yung kanyang pagtitiwala kung susunod ba siya o hindi. Okay? So, dumubog nga siya ng 7 beses at gumaling siya. So, again, hindi yung ilog Jordan at paglubog ang nakakagaling. Okay? Yung sinabi ng Panginoon. Yung pagsunod niya, pananampalataya niya sa Diyos. Kung susunod ba siya sa sinabi ng Diyos na lumubog ka ng 7 beses. Ito, susunod ba sila sa lingkod ng Panginoon na pinapasabi ni Yahweh na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang siya'y gumaling? Ginawa nga nila. Okay? Pagsunod po ito, hindi yung katas ng igos nagpagaling, yung pagsunod. Ginawa nga nila at siya'y gumaling. Itinanong ni Ezekias kay Isaias, anong palatandaan na pagagalingin ako ni Yahweh? Sinabi na nga sa'yo, gagaling ka eh. Di ba? Pero nagtanong pa rin siya, anong palatandaan? Na pagagalingin ako ni Yahweh at makakapasok na ako sa templo pagkalipas ng 3 araw. Okay. Sumagot si Isaias, verse 9. Alin ang mas gusto mong palatandaang ibibigay sa iyo? Yung aninong bumababa o umaakit ng 10 baitang? Sumagot si Ezekias. Madali ang anino umakyat kaysa bumaba ng 10. Pababain mo ito ng 10 beses. O 10 baitang pala. Okay? So, mas madali siya makita siguro ang anino tumataas kaysa sa bumaba. I don't know kung anong meaning niya doon. Kung anong shadow yun. Morning. Pataas. Okay, hindi ako science teacher. No? Pataas yung anino pag morning. Okay? Pagpalubog ng araw, okay, sige. Basta, yung may anino daw. Pero sa kanya, mas normal yung by natural siguro yung ang anino ay
paakyat kaysa pababa. Kaya sinabi niya, sige, pababain mo yung anino ng 10 baitang. Nanalangin si Ezekias, kay si Isaiah kay Yahweh, at ang anino'y bumaba ng 10 baitang at sa hagdanang inilagay ni Ahaz. Okay? So whatever the shadow na nakikita niya, bumaba bigla. That's a miracle. Yeah, nanalangin pa rin siya, no? Prayer can do impossible and unconventional, di ba? Against the nature, di ba? So actually, yung anino natin ngayon, mga abnormal na raw dyan. Hindi, joke lang. It happens only during that time. So again, ano pinapakita sa atin ito? About prayer. Iyon ang naisituro ng Panginoon. It is not about changing the will of God. It's not about changing the mind of God. But how powerful our prayer to God is. That it can change our situation. Okay? It can change the heart of a person. Ako po, naniniwala na kung di dahil sa panalangin natin sa Panginoon, may mga sitwasyon tayo na mananatili pa rin tayo ron. Pero dahil sa panalangin, sabi nga ng Biblia, na tinutugon ng Diyos ang panalangin ng mga matuwid. So it means kapag nanalangin ka, make sure na yung puso mo, maayos sa Panginoon. Hindi ka pwedeng manalangin na meron kang kasalanang tinatago o pamumuhay na hindi tama. Kailangan ipagsisi mo muna yun sa Panginoon. Kasi hindi diringgin ng Panginoon ang anumang panalangin kapag yung puso natin ay hindi rin maayos o hindi rin sumusunod sa Kanya. Okay? Para saan pa yung Kanyang mga kautusan? Para saan pa yung Kanyang kalooban? Kung ang mga namumuhay sa kasalanan at ang mga hindi namumuhay sa kasalanan, parehas diringgin ng Panginoon. Walang pagkakaiba. No. God listens to the prayer of the righteous person. Okay? Kasi yung mga nananalangin na ipinagsisisi mo na yung kanilang mga kasalanan o hiningi mo ng tawad sa Panginoon ang kanilang mga kasalanan, napapatunay lamang na ginagalang nila yung Diyos. Na hindi ko siya pwedeng i-demand ng kung ano yung gusto ko lang. Hindi. We cannot demand sa Panginoon. Lagi tayong nakikiusap sa Kanya sa panalangin. At kung tama ang puso, kapag sinagot ng Panginoon yung panalangin, tama din yung response. Di ba? Kasi kung mali ang puso natin, tas hindi ibinigay ng Panginoon, sabi mo, di ka pala magaling. Di ka pala makapangyarihan. Ayoko na sa'yo. Di ba? Nanalangin ka na mali ang puso mo, pag hindi binigay, ano nangyari? Nagtampo. Di ba? O kaya pag nanalangin ka na mali ang puso mo, pag binigay, anong response? Kinalimutan ng Panginoon, hindi na nagpasalamat. Pero pag nanalangin ka na tama ang puso mo, kung hindi man ibigay sa iyo ng Panginoon yan, hindi ka magtatampo o magagalit sa Panginoon. At kung ibigayan man ng Panginoon sa iyo, hindi mo rin siya kakalimutan, magpapasalamat ka sa Kanya. Bakit? Natama na kasi yung puso eh. Yun ang sinasabi ng Bible that a prayer of a righteous person is powerful or availeth much or mas dinidinig ng Panginoon. Okay? Now, in your life, I believe how you experience yung powerful ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Yung mga testimony nyo kanina, hindi nyo nabago ang Panginoon. Binago ng Panginoon yung sitwasyon ninyo. Okay? Sa pananalangin nyo sa Kanya. Because God will not change His attribute, His will. He will change your situation, not His plan. Okay? Now, let's proceed. So, binigyan siya ng gaano katagal na extension? 15 years na extension, no? Verse 20. Sorry. Saan na tayo? Verse 12? Okay. Nabalitaan ni Merodach Baladan. Sino to? Hari ng Babylonia na anak ni Baladan. Okay? So, ang Babylonia, malayo po sa kanila to, Pero more likely, base sa nakikita natin, alay sila. Alay means A-L-L-Y. Magkakampi sila, magkasangga sila. Okay? Na may sakit si Ezekias, kaya sinulatan niya ito at pinadalhan ng regalo.
Ang mga sugo ni Merodach Baladan ay malugod namang tinanggap ni Ezekias, yung mga ambassador. Di ba, yung president, nabalitaan na may sakit yung hari ng Israel. So, as courtesy, sinulatan niya to bilang kaibigan niya at yun, pinadala ng regalo. Ipinakita pa niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian. Ang mga pilak, ginto, pabango, mamahaling langis, ang kanyang mga kasangkapang pandigma at lahat ng nasa kanyang taguan. Wala siyang hindi pinagmalaki sa kanila. So at this point, ano masasabi niyo sa attitude ni Hezekiah o ni Ezekias? Naging proud siya. Ayun, sinabi naman ng Bible, di ba? Wala siyang hindi ipinagmalaki sa kanila. Maaari sinasabi niya, ito, marami kaming ginto. Ito, marami kaming pila. Ito yung mga kasangkapan naming pandigma. No? Maaring ganun ang sinasabi niya. Kaya kapag may sumugod sa inyo, sabihin niyo lang sa akin, nandito ako. Hindi tayo maargabyado. Malakas tayo. Parang ganun sinasabi niya sa mga ambassador ng Babylonia. So nagpakita siya ng pagmamalaki. Imbis na sabihin niya na sa biyaya ng Panginoon kung bakit ako nabubuhay at kung bakit umuunlad ang kaharian sa biyaya ng Panginoon. Pero hindi niya nasabi yung patungkol sa Panginoon. Ipinagmalaki niya yung mga kasangkapan na meron siya. Hindi niya ipinagmalaki yung Diyos na meron siya. Okay? Kapatid, ganda ng kotse mo siyempre, sikap ako Brad Ano Brad, talagang na-promote talaga ako sa trabaho. Sinipag ko talaga yun. Tirabao ko talaga yan, kaya nakakuha ko yan. Kapatid, ikaw na. Ikaw na magaling. Hindi. Lagi natin tatandaan, lagi natin sasabihin, if ever na mayroong magbigay sa atin ng compliment, praise God. Biyaya ng Panginoon yan, kapatid. Di ba? Actually, malaking blessing ng Panginoon sa akin yan. Pastor, galing mong mag-speak ka. Well, siyempre, no. Biyaya ng Panginoon yan. Kung maririnig mo lang ako dati kung paano ako mag-speak, nako. Pero ngayon, patuloy akong ini-improve ng Panginoon. Diba? Hindi ito dahil matalino ako. Lahat ng ito ay dahil sa pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. So, lagi natin ibigay ang papuri sa Panginoon. Diba? Meron yan sinasabi, to God be the glory. Sa Diyos lagi ang kapurihan. Pinagaling ang anak mo, papuri sa Panginoon. Na-promote ka sa trabaho, praise God, papuri sa Panginoon. Diba? May mga achievements ang anak mo, praise God, papuri sa Panginoon. Pagkatapos, verse 14, nilapitan siya ng propeta Isaias. Ito na naman. No? Si propeta Isaiah, he's a prophet, mouthpiece yan ng Panginoon. Kung anong pinapasabi ng Panginoon kay Hezekiah, pinabadaan niya kay prophet Isaiah. So parang ganun din sa panahon natin ngayon. No? The pastors, kung ano ang naisabihin ng Panginoon sa atin, papadaanin niya sa amin sa pamamagitan, of course, ng salita ng Panginoon. Di ka pwede kung ang propeta, hindi siya pwede magsalita sa ganang sarili niya. Kami rin mga pastor, hindi kami pwedeng magsalita sa ganang sarili namin. Kailangan kung ano yung sinasabi sa Biblia. Okay? Pero maraming mga pastors ngayon, napaka-bold ng kanilang mga statement. Ang sinasabi nila sa kanilang mga membro, o ilang mga ngaral, not actually mga pastors, I don't know kung pastor ba talaga, o mga ngaral, sinasabi sa kanilang mga membro, ngayon ang taon ng pagpapala ng Panginoon, ibigay nyo lahat ng inyong mga ari-arian at kayo pagpapalain ng Diyos. Ang pinapasabi ni Yahweh, lahat ng ari-arian nyo, yung pera nyo sa bangko, i-withdraw nyo na, ibigay nyo na sa gawain ng Panginoon. Hallelujah, praise God. Yun ba talaga ang pinapasabi ng Panginoon? Ang pinapasabi niya, magbigay kayo ayon sa inyong sariling pasya at hindi napipilitan. Di ba? Meron mga ganun minsan may napakinggan din akong ganun Kung anong nasa pitaka mo, kung anong nasa bulsa mo, ibigay mo sa Panginoon. I dare you. Ganun ba ang Diyos? No? Dinidare ba tayo ng Panginoon? Paano kung yung yung nasa wallet mo pambayad mo ng ospital. Dumaan ka lang sa church para magsimba bago ka magbayad ng ospital sa anak mo, sa kapatid, sa
asawa mo ng anak, ba't ba napunta pa ako rito? Napadaan pa ako rito? Na-challenge pa tuloy. Pambayad ko ta ng hospital bill. Paano makakalabas yung mag-ina ko? Well, you cannot do that. Because it's not in the Word of God. Hindi kami pwede magsalita ng wala sa Biblia. Si Isaias, sinabi niya, nalapitan siya ni Propeta Isaias at tinanong, taga saan ba sila at anong sinabi nila sa iyo? Galing sila sa isang malayong lupain sa Babylonia, sagot ni Ezekias. Ano ba ang nakita nila sa iyong palasyo? Tanong uli ni Isaias. Ipinakita ko sa kanila ang lahat ng narito. Wala akong nilihim, sagot ni Ezekias. Verse 16. Sinabi ni Isaias, pakinggan mo itong ipinapasabi ni Yahweh. Kagayan ako, ano na ba naman ginawa ko? Pinasabi na naman ako mali ata. Darating ang araw na ang lahat ng nasa palasyo mo, pati ang tinipong kayamanan ng iyong mga ninuno, ay dadalhin sa Babylonia. Walang maiiwan dito. Pati ang ilan sa iyong mga anak na lalaki ay kukuhain at gagawing mga eunuko sa palasyo ng hari ng Babylonia. Ano yung eunuko? Tagalingkod. Lalaking tagalingkod na hindi pwedeng mag-asawa. Okay? At sa kanila po, I don't know kung meron silang kultura, pero karamihan po sa ancient history, ang mga eunuch po, kinakapon. Tama? Pinuputulan. Kasi nga, maglilingkod sila para sa hari at sa palasyo. So, di sila pwede mag-asawa. So, kaya pinuputol po yung kanilang ari, ang mga eunuch ko. Sige. Kasi kanina kasi sabi doon, di ba, ayusin mo na yung kaharian mo, malapit ka na mamatay. Dahil nga, si Ezekias, allied niya itong Babylonia. Pero talaga naman nasakop itong Israel ng Babylonia nung panahon ni Daniels. At yung mga lalaki doon, yung mga eunuch, dinala niya sa Babylonia, pinaglibot. Ito ba yung, ang sa akin lang naman, dahil nga, alay niya to, pinakita niya to, napangyari yung kalooban ng Diyos dahil nung panahon naman talaga nila Daniels ay nasakop sila ng Babylonia. Hinayaan lang ba niya na mapangyari to kay Ezekias para ano yung kalooban niya? Kasi sabi niya na rin doon, ayusin mo yung kaharian nyo, kaharian mo, siguro parang inahabilin niya. Kasi alay niya to eh. Parang ganon, parang pinakita niya yung yaman niya, yung mga tangke niya, o kaya yung mga ano niya, yung mga kasangkapan niya panggera, parang ganon. Okay. Actually, alam kasi natin ang history, kaya natin pwede tanongin yun eh. Pero kung hindi niya ba yun ginawa, mangyayari ba masasakop sila ng Babylonia? O dahil ba doon sa ginawa niya kung bakit sila nasakop ng Babylonia? We don't know, actually. Because kung ito lang yung revelation sa atin during that time, hindi natin masasabi na, kaya yan nangyari para ipasakop sila sa Babylonia. So, again, kaya sila nasakop ng Babylonia dahil hindi ginusto ng Panginoon o ginawa niya na magmataas ka, no? Nagmataas sila, kaya sila pinasakop sa Babylonia. Kumbaga, consequence yung nangyari sa Babylonia sa mga bagay na ginawa nila. Okay, consequence. We might say permissive will ng Panginoon sa kanila. Okay, permissive will ng Panginoon. Because ang kalooban talaga ng Panginoon sa Israel is what? Sumunod sila sa Diyos. Meron bang Diyos na ang kalooban niya na, hindi, gusto ko na hindi ito susunod sa akin. Ang kalooban niya talaga, sumunod tayo sa Panginoon. Katulad ni Adam and Eve, kalooban niya, sumunod sila, pero dahil nga sila ay sumuway sa Panginoon, God permitted them na matempt ng kaaway at sila ay magkasala. But at the end of that permissive will ng Panginoon, pinahintulutan niya mangyari, nag-glorify pa rin ng Diyos. Why? Kasi ibibigay ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas. Yun yung sinasabi nating all things work together for good. Sa kabila ng ating mga pagkakamali at pagpaparusa ng Panginoon sa atin, wala pa rin may tataas kundi ang Panginoon at para pa rin sa ating kabutihan. Pero hindi ang Panginoon na nagtulak sa atin para sumuway. Gets nyo? Kasi minsan iniisip natin, if God is the author of everything, at siya ang dahilan kung bakit napangyari ang lahat ng bagay, ibig bang sabihin yung pagkakasala ni Eva at Adan, siya rin ang nagtulak sa kanila? No. Di ba? Sino nagtulak ni Eva at Adan na magkasala? Si Yahweh ba? Ang Diyos ba? O si Satanas? O ang Diablo?
Ang diablo. Pero kahit na nagkasala si Eva at Adan, hopeless na ba ang tao? Wala na bang pag-asa ang tao naman balik sa Diyos? Meron pa rin. So, inayos pa rin ng Diyos. Kaya hindi sa ating buhay. May mga pagkakamali tayo at yung pagkakamali natin has consequence. Okay? But it doesn't mean that God was the one who made that. But God was the one who fixed that. Siya ang umayos. Ginulo natin, pero siya ang umayos. That is, God permitted us to commit mistakes, but His perfect will is to fix everything. Make everything according to His plan or fall into places. Ipaglakip-lakip ang lahat ng bagay. Ganon din sa kay Hezekiah. Pagkakamali ito ni Hezekiah, merong consequence yun, masasakop sila, but it doesn't mean forever na silang masasakop. Gagawin yun ng Panginoon para ayusin sila. Okay? Now, sabi ni Ezekiel sa kanya, ni Isaiah sa kanya, pati yung mga anak mo lalaki kukunin, gagawing eunuko sa palasyo ng hari ng Babylonia. Sabi ni Ezekiel ganito, maganda naman pala ang pinapasabi ni Yahweh sa akin. Sinabi niya iyon dahil ang akala niya ay mananatili ang kapayapaan at mananatili ang kapayapaan at katiwasayan habang siya'y nabubuhay. So akala niya na, kaibigan ko naman yan eh. Dadalhin doon, okay, siguro tutira sila ron, magiging maayos pa rin naman lahat. Pero di niya alam na yung mangyayari sa kanila is masasakop sila ng Babylonia. This is just a glimpse ng kaparusahan ng Panginoon sa kanila dahil hindi sila sumusunod. Ipapasakop sila. Sa kaninong bansa? Sa Babylonia. At doon sila ipatatapon sa Babylonia. At wawasakin yung templo, okay, wawasakin yung pader nila, ang Israel mawawasak. Why? Kasi nga hindi sila sumusunod sa Diyos. Hindi yun ginawa ng Panginoon sa kabila ng kanilang pagsunod. Ginawa yun ng Panginoon sa kanilang pagsuway. Disiplina ng Panginoon. Dahil He is a God of justice. Diyos din siya ng katarungan. Diyos siya ng pag-ibig, nagpapatawad. Pero Diyos din siya ng katarungan, nagpaparusa. Kaya pagka nagkasala ka, huwag mo sabihin, Panginoon, sorry po, patawarin niyo na ako. Pwede ba huwag niyo akong bigyan ng consequence? Hindi. I forgive you. God is forgiving. He will forgive you. But God is righteous. He will make things right. At kung masaktan ka sa pagtutuwid ng Panginoon, para rin yun sa iyo. Kaya nga sabi ni manunulat ng Hebreo, na dinidisiplina tayo ng Diyos na parang magulang dahil mahal niya tayo. Meron bang disiplinang masarap? Meron bang disiplinang hindi masakit? Kahit ang magulang mo, di ba, pag dinisiplina ka, masasaktan ka. At ang disiplinang tinutukoy din, pagkapalo ng magulang. Namamalo pa ba kayo? Ng bata dapat namamalo. Kasi yun naman ang sinabi ng Bible. Di ba? Mamalo tayo ng ating anak. Pero papaluin mo siya hindi dahil galit ka, paluin mo siya dahil mahal mo siya. So ganun din ang bayang Israel. Bilang anak ng Diyos, pinapalo sila ng Diyos. At ikaw bilang anak ng Diyos, papaluin ka rin ng Diyos kapag ka hindi ka sumusunod sa Kanya bilang pagdidisiplina. So ang akala niya, mabuti yung nangyayari sa kabila ng kanyang pagkakamali, pero hindi pala. Ipapasako pala sila sa Babylonia. Verse 20, ang iba pang ginawa ni Hezekias, pati ang pagpapagawa ng tipunan ng daanan ng tubig papunta sa lungsod, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. If you go to Israel, makikita nyo itong Hezekiah's Tunnel na daanan ng tubig. Okay? Dahil nga kinulang ang tubig ang Israel, kumuha sila ng daanan mula sa ilalim, Hezekiah's Tunnel na maglalagay ng tubig papunta sa temple. Hindi ko alam kung paano yung ginawa, pero napakaganda. Until now, buhay pa rin po yun. So, masasabi mo ba ng Biblia ay mythology? Hindi. Lahat ng sinabi ng Bible, makikita mo pa rin until now sa Israel. You can still see the wall of Jerusalem. Yung sinabi ni Jesus Christ, you whitewash tomb, makikita mo pa rin yung mga tomb doon na kulay puti. Diba? At sinabi dito yung daanan ng tubig papunta sa lungsod, nandun pa rin siya until now. Meron pa rin tubig na dumadaan. Actually, iba doon, nahukay na nila ulit dahil natabunan na ng mga bato. Pero isa na lang yung museum.
Mga for tourist spot na lang po yun. Okay? At ang anak niyang si Manases ang humalili sa kanya bilang hari. Okay? So that's the end of the life ni King Hezekiah. So what have you learned sa buhay ni Hezekias? Mula chapter 18, di ba, kung paano siya naging mabuting hari, kung paano siya nunalangin sa Panginoon nung sasakupin na sila, di ba? Ang unang result, ang unang solution niya, bigyan ng ginto, pilak, itong hari ng Assyria. Pero nung nabigyan, siguro hindi na sila nakapagbigay ng may ikalawang beses, sasakupin na sila ulit. Natakot na ngayon si King Hezekias. Anong ginawa niya? Nanalangin siya sa Panginoon at tinugon ng Panginoon yung kanyang panalangin. Ilan ang pinadala ng Panginoon na anghel para patayin yung 185,000 na soldier ng Assyria? Isa lang. Okay? At yung hari ng Assyria namatay dahil pinatay siya ng sarili niyang mga anak. Okay? So, prayer. I believe that nakikita ko sa message ng Panginoon dito sa buhay ni Hezekias, yung importansya ng pananalangin sa atin. Yun ang reality, no? Nananalangin tayo sa Panginoon kapag mayroon na matinding talagang dumarating sa buhay natin. Pero pag maayos ang lahat, nakakalimutan talaga nating manalangin. Minsan talaga kinakatamaran nating manalangin. Yung tipong panalangin natin, Lord, maraming salamat sa araw na ito. Good night in Jesus' name. Ganon na lang. Di ba? Minsan nga nakakalimutan natin manalangin talaga sa Panginoon. Di ba? Minsan yung kumakain ka, di ka nanalangin, thank you Lord. No? Doon na lang nag-thank you nung nadighay pa. Di ba? So, we forget. But ano ba talaga ang prayer? Ang prayer ba ay paghingi ng pangangailangan mo sa Panginoon? O ang prayer is paglapit mo sa Panginoon, hindi dahil may kailangan ka sa Kanya, kundi siya mismo kailangan mo sa buhay mo. We do not pray for the things, but we pray to God simply because we want to be with God. Kasi yun yung paraan ng Panginoon upang makaniig mo siya. Di ba nga, ikaw nga, di ba? Kapag ang asawa mo, nag-abroad ka, kahit 1 buwan, 3 buwan ka na sa abroad, hindi tumatawag ang misis mo sa'yo. Hindi ka ba mag-iisip? Mahal pa ba ako ng asawa ko? Naalala niya pa ba ako? Di ba? Gusto mo araw-araw tumawag sa'yo ang asawa mo, magkausap kayo. The same thing with prayer. If we don't pray to God, do we still love Him? Parang ganon eh. O kapag may kailangan na, pag natapik ka na, doon ka na talagang mananalangin, luluhod, iiyak sa Panginoon. No? Sabi nga ng isang pastor, we pray not because we need something to God or from God. We pray because we need someone, and that is God. Kaya tayo dumadalangin dahil kailangan natin siya sa buhay natin. Yung simpleng, Lord, maraming salamat sa umagang ito. Patnubayan niyo po ako sa aking mga gagawin. Pag sakay mo ng LRT, wala kang masakyan. Lord, tulungan niyo po ako na makasakay ako, hindi ako malate sa trabaho. Pagdating mo sa trabaho, na-late ka pa rin, hindi dininig ng Panginoon. Lord, tulungan niyo po ako na hindi magalit yung boss ko sa akin. At kahit late ako, hindi masira yung araw ko na makapagtrabaho pa rin ako. Nakapagtrabaho ka ng maayos, nakauwi ka ng bahay, Lord, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Wala pong pinipiling oras ang panalangin at wala rin siyang pinipiling lugar. Dahil nga ang panalangin, sabi ng Bible, pray. Ano yung commandment sa prayer? Pray unceasingly. Manalangin kayo ng walang patid. Ibig sabihin, attitude mo palagi na tumawag sa Panginoon, Lord, tulungan mo naman ako, meron akong problema. Di ba? Although God will not respond. Di ba? Hindi siya mag-reply. Di ba? But in your situation, you will see kung paano kumilos ang Panginoon sa sitwasyon mo. Amen? I know that you have a lot of things that you learn in this life ni Hezekiah, and I would like you to share it with your group mates. Okay? Sige po. Let us pray, and we will have short reflection. Ano bang natutunan po ninyo? Ano mensahe ng Panginoon sa personal? Gusto naming marinig yan. Okay? At gusto ka naming isamahan din sa panalangin kung meron kang kabigatan ngayon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Tunay nga na si Hezekiah ay hindi isang perpektong hari. Marami rin siyang
pagkakamali sa kanyang buhay. Ngunit dahil ikaw ang kanyang Diyos, dahil ikaw, Panginoon, ang kanyang tinatawagan, kahit na napakarami niyang pagkakamali at pagkukulang, sa oras na siya ay lumapit sa iyo, ikaw ay nakikinig sa kanyang panalangin. Dahil ikaw ang Diyos na dumidinig ng aming mga panalangin. Ganon din kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa maraming pagkakataon na hindi kami lumapit at nanalangin sa inyo sa ilang maliliit na bagay dahil iniisip namin kaya na namin to. Na nakakaabala na to sa inyo. Pero muli, tinuturuan mo kami na hindi kaabalahan sa inyong manalangin dahil ito yung gustong-gusto mo. Mayat maya kausapin ka namin. Mayat maya makita mo na nagtitiwala kami sa iyo. Bawat panahon, bawat kilos namin, Panginoon, ay sinasangguni namin sa iyo. Gawin mo kaming mapanalangin din, Panginoon. I-remind mo kami palagi na tumawag sa iyo. May pangangailangan man o wala. Dahil ang katotohanan ng buhay namin ay kailangan ka namin sa aming buhay. At kailangan ka namin kausapin. Kailangan namin ibigay sa iyo ang lahat ng aming pasanin. Dahil hindi namin kayang dalhin ang lahat ng ito. Wala kaming kakayanan, wala kaming kapangyarihan. At ang kapayapaan at kagalakan ang siyang ipagkakaloob mo sa amin. Kung bakit kami madalas nag-aalala, Panginoon, dahil nakakalimutan namin tumawag sa iyo. Pero kung susundin lang namin, Panginoon, ang payo po ninyo, ang utos po ninyo, na sa tuwing kami dumarating sa mabibigat na pagsubok, at kung kami, Panginoon, ay merong anumang alalahanin sa buhay, maliit man o malaki, ay pagkatiwala namin to sa inyo. Ikaw na nagmamalasakit sa amin, ay bibigyan kami ng kapayapaan at kagalakan na hindi kayang ibigay ng sino man o ng anuman dito sa sanlibutan. Maraming salamat, Ama. Pagpalain niyo po ang aming discussion, ang aming reflection. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.